So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, siguro, dyan po sa 1,100 po nanonood, siguro napanood nyo na itong audio ni Kibuloy. Na sinasabi nga po ni Kibuloy na, di ba, na siya daw po ay nagtatago. Kaya daw po siya nagtatago, hindi naman po para ibig sabihin nun ay guilty siya, kundi daw po ay meron daw pong panganib sa buhay niya. Yun nga lang kasi mga kababayan, merong parte dito sa video na to na nilaglag niya si Sara Duterte. Ang sabi ni Kibuloy, yung lahat daw po na nangyayari ngayon kay Kibuloy mismo ay meron na palang warning sa kanya si Sara Duterte. So ibig sabihin nun may chuchu. So ibig sabihin nun chuchu si Sara Duterte. So para hindi na ako maingay, panoorin na lang natin to, no? Mga drones po. Drones yon ng mga puti na nagsusurveillance sa amin. Nung nakita nilang kami... Okay. Putulin ko lang doon. So ngayon, ang sabi ngayon ni Kibuloy dito, meron daw pong drones na nagsusurveillance daw po sa kanila. Sa lugar nga daw po ng kingdom ng Davao. So ang tanong dito, asan yung ebidensya? Asan yung ebidensya? Kasi kung talagang may mga drones pala na nakasurveillance sa inyo, yung mga miyembro po ni Kibuloy, may mga cellphone yan. May mga cellphone yan. So pwede naman nilang videohan na ito ang drones. This is from America, o di ba? O kaya habang naliligo sila, gamit yung Palmolive, di ba? Yung mga Palmolive girls. O malay mo nyo, di ba? Yung drones ng Amerika, binobosohan pala yung mga Palmolive girls. Pwede naman nilang videohan yan. Pero ngayon kasi, kapag ganito kasi mga kababayan, nasasabihin lang ni Kibuloy na may mga drones na aligid, asan yung ebidensya mo? Di ba? Asan yung ebidensya mo? So, bullshit na naman to, di ba? Sige. Handang-handa para harapin sila sa mga illegal na gagawin nila araw man o gabi. Ang ginawa po mga kaibigan, araw man o gabi, walang panty ang Palmolive girls. Pumasok itong playbook nila na noong pang November ay sinabi na ni Maharlika at ng ating VP na tatrabahuin nila ako. Ayan malinaw malinaw Nilaglag po ni Kibuloy. Si Maharlika okay lang yun. Okay lang si Maharlika kasi wala namang kwenta yun eh. Ngayon, nilaglag ngayon ni Kibuloy si Sara Duterte. Di ba na? Yung playbook pala na sinasabi ngayon ni Kibuloy ay may warning na pala nung November pa lang si Sara Duterte. So ano yun? Ano yung playbook na yun? Sige. Ni Maharlika at ng ating VP na tatrabahuin nila ako. Tatrabahuin nila ang kingdom at tatrabahuin nila ang SMNI. Kukuhanin ng prangkisa. At yung mga workers ko, active man o hindi, bibilhin po nila at gagawa sila ng mga kaso laban sa akin na puro kasinungalingan. Ayan malinaw sabi pala ni Sara Duterte kay Kibuloy na Pastor Kibuloy. Pastor, alam mo ba na yung mga members mo bibilhin po yan ni Rizon Teberos para tumistigo laban sa'yo. O sabi ni Sara Duterte yun, sabi ni Kibuloy yun. No. Ay, Pastor, alam mo ba, Pastor? Alam mo ba, Pastor, na yung SMNI, tatanggalin po ng prangkisa yan. Sabi ni Sara yun, Sabi niya. Ang linaw. Di ba? Nagets niyo, di ba? Sabi niya. Ikaw talaga Kibuloy eh. Nilalaglag mo na naman si Sara Duterte eh. Ayan sasapakin. Kaya ako, yung gumawa ng content kay Sara kasi baka sapakin din ako. Ayan, linaw-linaw Diyan na po pumanin nila ang kingdom at tatrabahuin nila ang SMNI. Kukuhanin ng prangkisa. At yung mga workers ko, active man o hindi, bibilhin po nila at gagawa sila ng mga kaso laban sa akin na puro kasinungalingan. Diyan na po pumasok ang Kongreso at ang Senado. Kongreso po, walang dahilan. Pinatatawag, pagkatapos ang kanilang playbook, ginawa na kukunin o kaya
iligwak ang prangkisa ng SMNI. Lahat po ng pangyayari doon, puro rumorong lang po yun. Pagkatapos ako, pilit nila akong pinaaten kahit nakita nila sa mga dokumento na hindi po ako kasali na sa mga opisyal ng SMNI. Hindi yun yung hindi kita mo 'di ba nanlilito talaga eh. Kasi una mga kababayan, una talaga, wala naman silang plano na ipatawag si Kibuloy. Wala silang planong ipatawag si Kibuloy. Yun nga lang kasi mga kababayan, lumabas talaga sa investigasyon po ng Kongreso na nagpalit ng ayun nga yung punto eh. Kaya ka pinapatawag eh kasi nga nagpalit ng ownership na pinagbabawal po yun sa batas. Bawal po yun kasi. Na dapat kasi kapag magpapalit po ng ownership, ang isang binigay po ng prangkisa ng Kongreso, dapat po meron po yang approval ng Kongreso mismo. Na syempre, Kongreso nagbigay ng permit, dapat alam nila kung ano nangyayari doon sa binigay nila ng permit. So kaya ka pinapatawag. At ang tanong kasi dito, kailan ka ba natanggal? Last year lang. Last year lang, di ba? So kaya ka pinapatawag. Last year lang siya pinatawag. Last year lang, di ba, nailipat? December 2023, di ba? Oh. Tapos ang sabi naman ng iba, sa investigasyon, December 2022 naman. So ibig sabihin nun, kailangan lang malaman yung katotohanan. Kaya ka pinapa-attend. Ay, Diyos ko, sinungaling talaga, no? Sinungaling. Pero pinipilit pa rin nilang ako ay pumunta doon. Bakit? Yun po ay patibong. Sapagkat pag anytime pumunta ka doon, siguradong ang endgame ay pupunta ka sa kamay ng mga puti. Extraordinary rendition pa rin. Sa sarili ko ng lugar, gusto nila akong pasukin. Lalo na kung pupunta na ako doon. Iko-contem ka, pagkatapos dadalhin ka doon sa kanilang presuhan. Pagkatapos naghihintay na roon ng mga puti para ibigay ka sa kanilang kamay. Ganon din po diyan sa Senado. Bakit gumawa ng senaryo yan si Risa Hontiveros? Nagbayad sila ng mga bayarang mga former worker ng mga sinungaling na mga witnesses. Ayan na. So ngayon, kung totoo man yung sinasabi ngayon ni Kibuloy na nagkaroon talaga ng bayaran sa mga witnesses, so ibig sabihin nun, alam pala ni Sara Duterte yon. So may warning na pala si Sara Duterte kay Kibuloy na magkakaroon ng bayaran. Okay. Sabi ko sa inyo, traitor si Sara eh. Actually, hindi naman natin sinasabi na totoo yung sinasabi ni Kibuloy, pero ang punto dito, nilalaglag ngayon ni Kibuloy si Sara Duterte. 'Di ba? Na pastor. Pastor. Yung mga members mo babayaran ni Riza para panlaban sa iyo, 'di ba? Parang ganoon eh. So ngayon mga kababayan, no, so medyo medyo may mga nabasa akong article dito. Wag natin panoorin niya kasi napanood niyo naman na yan eh. At least you get the point. Na si Sara Duterte yung chuchu. No, kung totoo man. Okay. So ngayon mga kababayan kasi, ito. Ang problema ngayon sa SMNI kasi, ito Senate concurrence needed to revoke SMNI franchise. Ito ang malupit dito. Okay. Ay, no, ito pala. Sorry. Ito pala yon. Yan. So actually kasi mga kababayan, merong point talaga ito. So ngayon, busy po ngayon yung Congress para po i-revoke yung prangkisa ng SMNI. Pero ang problema kasi dito, dadaan po ito sa Senado. So ang tanong ngayon natin dito, makakakuha ba ng majority votes yung Senado para i-revoke yung SMNI? At alam naman po natin na itong SMNI po, may mga senador na kumakampi kay Kibuloy. Actually, totoo to. Nagsimula lang naman talaga lahat yan kay Ka-Eric at kay Badoy eh. Isipin nyo lang mga kababayan, no? Kung hindi ginawa ni Ka-Eric at ni Lorraine Badoy yun, malamang walang problema yung SMNI eh. So, di ba? Ayan ang punta natin dito. Oo nga, no? So, contradicting na naman, di ba? So, ngayon mga kababayan kasi, ang sabi dito, okay, sabi ni Bato, Senator Bato de la Rosa, a member of the Public Service Committee, said the bill revoking SMNI
franchise would be treated like any another bill. Actually totoo talaga to. Kasi mga kababayan kasi, yung ginawa po kasi ng ang ginawa po kasi ng Congress para po i-revoke po yung SMNI, ayan po ay ito House Bill number 9710. An act revoking the legislative franchise granted to Swarasag Media Corporation operating under the business name Sunshine Media Network International, repealing for purpose Republic Act number 11422. So ngayon ibig sabihin nun mga kababayan, House Bill po ito, no? House Bill number 9710. So base po kasi sa Constitution natin, kapag ang isang House Bill po ay pinaipasa po sa Congress, ito po ay iaakit po sa Senado. So dito po tayo magkakaroon ng problema. Diyan po tayo magkakaroon ng problema. Kung for example na pasado po sa Senate, pasado po sa Congress na i-revoke po yung prangkisa ng SMNI, paano kapag ito po ay hindi po naipasa sa Senado? So finish tayo. Finish na yung usapan. Kasi mga kababayan, kung makita natin dito, ito yung 24 senador na posibleng bumoto sa revocation nga po ng prangkisa ng SMNI. So si Zubiri, ano ba si Zubiri? Prokibuloy. Tulungan niyo ako dito Si Zubiri, Prokibuloy. Agree or disagree lang, ganun lang, no? Tapos si Loren Legarda, mukhang magpo-Prokibuloy din to. Joel Villanueva, mukhang hindi. Joel Villanueva, mukhang papayag to na i-revoke. Coco Pimentel, Prokibuloy. Kung may ano kayo, kasi ito opinion ko lang to pero kung mali ako sa tingin niyo, i-comment niyo lang diyan. Sani Angara, Prokibuloy. Nancy Binay mukhang hindi. Okay? Cayetano, Prokibuloy. Pia Cayetano, mukhang hindi. Bato de la Rosa, Prokibuloy. JB Ejercito, mukhang hindi. Escudero, Prokibuloy. Jinggoy, ang hirap nito Hirap mag-conclude Pero ito si Bongo, Prokibuloy. Risa, hindi. Dito Lapid, Prokibuloy. Amy Marcos, Prokibuloy. Robin Padilla, Prokibuloy. Bong Revilla, Prokibuloy. Francis Tolentino, Prokibuloy. Cynthia Villar, Prokibuloy. Mark Villar, Prokibuloy. Yan. Doon na lang tayo sa pro. So ngayon mga kababayan, ang punto natin dito, mababaliwala po yung pinaghirapan ng Congress sa hearing at yung pagtsatsaga po sa delaying tactics po ng SMNI. Mababaliwala po yan kapag naipasa po ito sa Senate. Villanueva ba pro? Kasi si Villanueva kasi mukhang hindi pro kasi religion kasi. Ayun ang basihan ko Mukhang kasi syempre kompetensya sa religion mukhang hindi. Si Coco parang hindi rin ata si Coco, no? Mukhang hindi rin ata. Hindi lang din ako sure. Pero para mas maganda siguro, para malaman natin na pro, yung dalawang mag-ina pro na yan. Yung dalawang mag-ina. Tolentino pro na, 3 na. Bong Revilla pro yan. Pro talaga yan. Si Grace po, di ko alam. Si Robin pro, 5 na. Si Amy pro, 6. Lito Lapid pro, 7. Bongo pro. Escudero pro ata to Ewan ko lang Si Bato pro, so 10 na. Yan. So si Mig Zubiri pro, 11. Yan. So at least meron tayong 11 na pro. Pero sa tingin ko meron ding babaliktad diyan. Okay, para malinaw. So ngayon mga kababayan, yan ang sinasabi natin dito. Mukhang hindi ata re-revoke yung prangkisa ng SMNI, at least 50-50. At least 50-50. Hindi ito 100%. 'Di ba? So, ayun ang masakit dito. And then ang nakakatuwa rin kasi dito, pati rin po kasi si Bato de la Rosa nagsalita na rin. Na actually napaka unexpected talaga.
Nasabi ni Bato de la Rosa na sumuko ka na. Kibuloy, sumuko ka na. Wala ka nang ibang magagawa, sumuko ka na. Yan. So, mga re-electionist yung mga yan. Isa pa yan, no? Okay. Itong mga re-electionist na to, kailangan nila mag-isip ng maayos. Kasi, hindi naman kasi ganun kalaki yung followers po ni Kibuloy. Ang sabi po ng kampo ni Kibuloy, ang mga followers daw po nila sa Pilipinas ay 4 million. Sabi ni Kibuloy. Pero lumalabas po ata, wala pa silang 1 million. Kasi pag sinabi kasi nating 4 million, yung followers po ni Kibuloy, so ibig sabihin nun, halos parehas lang sila ng Iglesia ni Cristo. Di ba? Ganun, di ba? Pero mga kababayan, di ba? Ano nyo lang, i-kumpara lang natin. Yung kung magkaparehas po ng dami yung followers ng INC tsaka ng Kingdom of Jesus Christ nga po ni Kibuloy, bakit wala po tayong masyadong nakikita na miyembro po ni Kibuloy? At least yung INC nakikita natin, di ba? Oh, sa bahay natin, sa barangay natin, meron tayong kilala na miyembro ng INC. Di ba? Yung miyembro po ng INC nagkakalat yan eh. Pero wala kayong halos makita na miyembro po ni Kibuloy. Yung mga worker niya lang po, yan, madalas. Yung mga nagbebenta ng pastillas, di ba? Yung nagbebenta ng ballpen, yung kunwari estudyante, yan mga miyembro ni Kibuloy. Yun lang. Pero yung mga kapitbahay na kakilala natin, wala tayong masyadong nakikitang miyembro po ni Kibuloy. Yan. So yun lang mga kababayan, no? So sana kung sakali man na mahuli si Kibuloy, siguro mag-aampon ako ng mga tatlong Palmolive girls. So yun mga kababayan, so kayo nga po, naman sabi nyo nga po dito, sa pag-traidor po ni Sara Duterte, na sinasabi nga po ni Kibuloy na yung mga gagawin daw po sa kanya, kay Kibuloy nga, ay may warning na pala si Sara Duterte. At sinabi mismo ni Sara Duterte na babayaran yung mga miyembro ni Kibuloy para tugisin siya, gagamitin yung mga miyembro ni Kibuloy at binayaran. And then, pati rin about sa SMNI, may warning pala si Sara Duterte doon. So, naniniwala ba kayo doon? Di ba? So, yun po. So, pa-comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At dyan po sa 1,100 po na nanonood. So, palike na lang po ng video po na to para po makatulong po sa content po na to. No? Okay, thank you po. No? So,